Masayang balita mga Ophirians. Ang video na ito ay karugtong ng Russia in Action Part 1. Payo po namin sa mga ngayon lang magsisimulang panoorin ang ating mga video. Magsimula po kayo sa Rizal series at isunod ang Two Witnesses series. Maguguluhan po ang inyong isipan kung lalaktawan nyo ang dalawang playlist na binanggit natin. Nasa description po ang links ng dalawang series. Bago tayo magpatuloy, mag-refresh lang po tayo ng mga mahahalagang pangyayari na nauugnay sa Russia. Taong 1884 hanggang 1885, ginanap ang Berlin Conference kung saan pinagkaisahan ng mga European powers na sakupin at paghati-hatian ang Africa. Kahit dumalo si Russia sa Berlin Conference, hindi siya nakisali sa pag-agaw ng mga lupain o pagdukot at pang-aalipin sa mga Black Africans. Siya ay nakamasid lamang sa mga kalupitang ginawa ng European powers. Wala pang lakas at kakayahan ang Russia na ipagtanggol ang Africa ng mga panahon na yun. Ganun pa man, may isang maliit na boses mula sa silangan na nagsumikap labanan ang European powers. Isang Pilipino na nagmula sa isang angkan sa China. Isinulat niya ang dalawang matalinhagang libro na nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng mundo. Isang patunay at paalala sa European powers na nagsasabing, alam namin sa silangan ang ginawa ninyo. Ang bakas ng kasaysayan ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang dalawang libro na yan, ang munting boses ni Jose Rizal na isang Pilipino in Czech mula sa Pilipinas. Ang Noli ay unang ibinato ni Rizal sa Germany na siyang namuno ng pananakop sa Africa. Germany ang pinakaulo ng Berlin Conference. Ang El Feli naman ay ipinukol ni Rizal sa Belgium. Belgium po ang pinakamabagsik na colonizer na kumitil ng mahigit 10 milyong Black African laborers. Para maintindihan po ito, panoorin ang video na pinamagatang ang misteryo sa likod ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inilagay namin ang video sa loob ng Rizal Series playlist. Sa loob ng mahabang panahon, walang malalim na ugnayan ang namagitan sa Russia at Africa, ngunit nagkaroon ng biglaang pagbabago. Sa kasalukuyan, October 22, 2019, muling nagkadaupang palad ang Russia at ang mahigit 50 bansa ng Africa. Ito ang First African Union-Russia Summit na ginanap sa Sochi, Russia. Sa pananaw ng mga walang alam sa propesiya, ang pangyayaring ito ay tila isang gasgas na istoryang hindi na bago sa larangan ng geopolitics. Ngunit, sa mga alam kung sino ang mga tunay na Hebrew Israelites ni Jacob,
Ang mga pangyayari ay isang mahalagang kaganapan. Sa pagbubukas ng summit, hangad ng Russia na mapagtibay ang military ties sa South Africa. Sa larangan naman ng ekonomiya, naghanda ang Sberbank ng $5 billion para suportahan ang trade finance agreement sa pagitan ng Russia at mga bansa sa Africa. Ang Rosatom naman, isang Russia state-owned nuclear company, ay nagkaroon ng paunang pag-uusap sa Ethiopia para sa pagtatayo ng nuclear power plant. Ang mga ito ay mga panimulang proyekto lamang na madadagdagan pa habang lumalalim ang relasyon ng Russia at Africa. Sa mga kaganapang nauugnay sa summit, ito ay may hatid na mensahe sa Western powers ukol sa geopolitics. Para maintindihan ang ikinikilos ni Russia, kailangang balikan natin ang Berlin Conference noong 1884 hanggang 1885. Sinabi natin kanina na hindi nakisali si Russia sa pananakop ng Africa. Siya ay umalis matapos ang conference. Alam ni Russia na hindi niya kayang sakluluhan ang Africa ng mga panahong yun. Ngunit ibang-iba ang kilos o galaw ng Russia ngayon kumpara noon. Binalikan niya ang Africa matapos itong ilugmok ng European powers. Isang mensahe ang hatid niyan sa lahat ng may atraso sa Africa. Tila ba sinasabi ni Russia na huwag niyong uulitin ang ginawa niyo noong 18th century. No interference sa relasyon nila sa Africa. Ito ay isang milestone na kaganapan ng propesiyang Two Witnesses. Inilugmok ng Western powers ang Africa, sinakluluhan ng Russia at China. Para naman sa mga African people, huwag kayong matakot. Nandito kami para tumulong. Hindi kami kalaban. Hindi namin hahayaan na muling mangyari ang kagaya sa Libya, Iraq at Syria. Mabilis ang naging pag-angat ng ekonomiya ng Africa sa tulong ng China na mas naunang sumaklulo. Sa ngayon, Africa ang isa sa fastest growing economy sa buong mundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng panibagong pag-asa na makauwi ang mga naghihirap na Black Africans na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo gawa ng slave trade noon. Nakapropesiya ba sa Biblia ang pangyayaring ito? Yes. Basahin po sa Jeremiah 23 verse 3. I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. Kung aware po kayo sa mga nangyayari lalo na sa Amerika, maraming pagkilos protesta ang isinasagawa ngayon ng mga Black Africans. Alam na nila ang sinapit ng kanilang mga ninuno at alam na rin nila bakit nasa Amerika sila ngayon. Balikan natin ang sinabi ng Biblia. Kung ang woman clothed with the sun ay Hebrew Israelites, tanong, sino naman ang dragon na may 7 ulo na tumutugi sa woman? Revelation chapter 12 verse 1 to 5 and 17. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. And his tail drew the 3rd part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. She gave birth to a son, a male child who will rule all the nations with iron and scepter. And her child was snatched up to Elohim and to his throne. Then the dragon was enraged at the woman, and went off to wage war against the rest of her offspring. Simplihan na lang natin,
Tingnan nyo sa situation ng nangyayari sa Africa mula noong 18th century hanggang ngayon. Sinakop at pinagmalupitan ng European powers ang Africa. Tanong, ang European powers ba ang tinutukoy sa Biblia na dragon na may 7 ulo at tutugis sa woman clothed with the sun at sa offspring niya? Ang sabi sa Revelation, ang dragon ay galing sa langit at inihulog sa lupa. Sa madaling salita, yan ang hukbo ni Lucifer, Satanas, Devil, adversary, o kahit ano pa ang gustong itawag. Iisa lang ang tinutukoy. Ang dragon na may 7 ulo ay mga fallen angel na pinamumunuan ni Lucifer. Wala naman pong ibang tinutukoy sa Biblia na ibinagsak sa lupa. Ibig sabihin, sila yan. Ngayon, anong ibig sabihin ng 7 ulo? Revelation chapter 17 verse 9. This calls for a mind with wisdom. The 7 heads are 7 hills on which the harlot woman sits. They are also 7 kings. Ibig palang sabihin, ang 7 ulo ay 7 hari or kingdoms na nagkaisa at yun ang dragon. Huwag po kayong malilito sa mga beasts, lalo na itong beast with 7 heads. Iisa lang po yan. Nagmetamorphose lang o nagpapalit ng anyo. Ano ang unang ginawa ng dragon? Gusto niyang agawin at kainin ang isinilang na lalaking sanggol ng woman clothed with the sun. Ngunit ito ay kinuha at dinala sa trono ng Ama. Tanong, sino ang nagnais na mapatay ang Misaya kung kaya lahat ng bata 2 years old pababa ay kanyang ipinapatay? Si Herodes. Ano ba si Herodes? Romano. Sa makatuwid, ang persekusyon sa woman ay nangyayari na sa panahon pa lang ng Misaya. Nailarawan dyan ang isang ulo na gustong pumatay sa Misaya. Yun ang Roma. Huwag magagalit. Si Herodes ay Romano na inilagay ng Roman Empire para maging hari ng Judea. Biblically at historically, yan po ang katotohanan. Teka, nasaan ba ang Roma? Nasa Italy. Tandaan yan, Italy. Huwag na po nating guluhin ng kung ano-anong enclave, wushy-wushy. Dahil kahit anong gawin nila, hindi maikukubli ang katotohanan na ang Roma ay nasa loob ng Italy. Ngayon, balikan natin ang Berlin Conference. Sino-sino ba at ilan ang mga bansa na bumuo ng Berlin Conference para ipagpatuloy ang pagtugis sa offspring ng woman clothed with the sun o remnants of Jacob's Israel? Ito po, pakinggan nyo pong mabuti. Britain, France, Germany, Belgium, Spain, Portugal, at nasabi na po natin kanina ang isa, Italy. Ilan po yan? 7. Ilan ang ulo ng dragon sa propesiya? 7. Ano ang ginawa ng 7 nations bilang ulo ng dragon? Una, yung Rome, Italy ay nagnais na mapatay ang Mesaya. Tumpak ba sa propesiya? Yes. Kaya alam naming hindi tayo nagkakamali dahil sa istorya ng Mesaya. Dahil hindi napatay ang sanggol, pinagbalingan ang offspring or remnants of Israel. Persecute Africa, tugisin ang Africa. Ngayon, bakit ang Africa ang pinag-initan? Kasi po, naandun ang remnants ng Jacob Israel, ang offspring ng woman clothed with the sun. Naandun sila beyond the rivers of Cush. Sa South Africa po yan. Sino ang sumaklulo sa woman o Jacob Israel? Ang 2 witnesses na inilarawan ding 2 olive tree. Sa reality at history, sino ang saksi mula noong pinaplano pa lang ng 7 ulo ng dragon kung paanong pagugutay-gutayin ang Africa? Si Russia. Sa silangan, nilusob din ng isang ulo ng dragon ang Pilipinas.
Sino ang saksi? Tingnan nyo na lang ang history kung sino ang kumampi sa mga Pilipino laban sa Spain. Yan ang China. Sino ang maliit na boses mula sa silangan na pumukpok sa dalawang ulo ng dragon? Si Jose Rizal. Ipinukpok niya ang Noli Me Tangere sa isang ulo ng dragon sa Germany. Ang El Feli naman ay sa isa pang ulo sa Belgium. Kung isasama pa natin ang Spain, bali 3 ulo ang tinira ni Rizal. Dapat po napanood nyo ang misteryo sa likod ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo para maintindihan ang papel na ginampanan ni Rizal. Tandaan na kung ano ang sinapit ng Africa sa dragon na ito, yun din ang sinapit ng mga Pilipino. Napapansin nyo po ba? 2 ulo ng dragon ang ngumatngat sa mga Pilipino, Spain at Rome. Paano natin nasabi na Spain at Rome? Unang-una, ang Spain ay isa sa ulo. Pangalawa, ang Rome ay bahagi ng Italy. Pansinin na kung ano ang ginagawa ng Russia at China sa Africa, yun din ang sinimulan nilang gawin sa Pilipinas. Tinutulungan ng Russia at China na makaalpas ang Africa sa dragon. Yun din ang ginagawa nila ngayon sa Pilipinas. Ngunit, taliwas sa ginagawa ng Africa na makakawala sa pagkakalingkis ng dragon, maraming Pilipino ang bagkus yumayakap sa dragon kahit na kinakagat-kagat na sila nito at iwinawasiwas. Sunod-sunuran pa rin sa dikta ng dragon. Baka sakaling magising po kayo dito sa pang-closing natin. Sino nga ulit ang nagnais patayin ang Misaya sanggol pa lang? Si Herodes ng Roma. Sino ang naglalatigo sa Misaya? Sundalo ng Roma. Sino ang nagpako sa krus? Kumbaga ipinako sa krus. Sino? Sundalo ng Roma. Sino ang sumaksak sa Misaya gamit ang bayoneta o spear? Si Longinos na sundalo ng Roma. Sino pala ang pumatay sa Misaya? Roma. Sa angking talas ng pag-iisip ni Rizal, nakakaintindi ng maraming lingwahe, nagbasa ng Hebrew, Latin at Greek Bible, sa tingin ninyo, hindi niya mapapansin ang mga napakasimpleng impormasyon na yan? At kung naintindihan ni Rizal yan, sa tingin nyo, totoo kaya ang sabi-sabi na devout Catholic daw si Rizal? Naninindigan ang Oferian Heritage na hindi po debotong Katoliko si Rizal. Masyadong maraming alam si Rizal, that's why he has to go. Tanong, sino ang pumatay kay Rizal? Roma. Paano namin nasabi? Mga Romanong pare ang nasa likod ng kamatayan ni Rizal. Ganun kasimple. Kung alam niyo po ang background ng Spain at familiar po kayo sa tinatawag na Catholic King and Queen o kaya minsan tinatawag na Catholic Monarch, sila po yung binigyan ng Roma ng kapangyarihan. Kapalit ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Papa sa Catholic Monarch ng Espanya, naging sunod-sunuran ang Espanya sa gusto ng Roma. Ibig sabihin, kontrolado po ng Roma ang Espanya. At ano ang mandate nila? Yun ay ipakalat ang militanteng Katolisismo. Nasa history po yan, kahit i-check nyo po, search nyo na lang po ang Catholic Monarchs. Ngayon, nasaan ang kalooban ng maraming Pilipino? Roma. Nakakalungkot po, di ba? Expected po namin. Mumurahin na naman kami sa mga comment. Pero ito po ang tahasang sasabihin namin sa sino mang mumurahin o magagalit sa amin dahil dito sa aming inihayag. Ang minumura po ninyo ay ang Biblia, hindi po kami. Pasensya na rin po sa mga Romanong nasagasaan dyan. History at Biblia lamang po. Walang personalan.
Huwag nyo rin pong iisipin na naninira tayo ng relihiyon para makakuha ng kasapi. Hindi po relihiyon ang Ophirian Heritage. Whistleblower lang po kami. Whistleblower. Ipinapakita po natin kung ano ang mahalagang papel na ginagawa ni Russia upang ihanda ang remnants of Israel para sa darating na Day of Reckoning. Hindi pa po talaga ito ang pagtatalakay natin tungkol sa mga beasts o hayop na binabanggit sa Revelation. Napahapyawan lang po natin dahil kinakailangan. Tandaan po, paglalabanin ng Amang Elohim ang Gog-Magog at ang binhi ng woman clothed with the sun. At sa mga mangyayari na yan, nakahanda ang Russia upang gampanan ang papel na hindi niya nagampanan noong sinalakay ng dragon ang Jacob, Israel. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan, like and share kung sa tingin nyo po ay may katuturan ang ating inihahayag. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians.